At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho. Sa kanal sa baboy, yung babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly. And then their pee will also not stay that strong. And then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin doon sa mga kanal, yung babuyan, kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip
ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol dayon. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa ito mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita. Dini sa tuang tulumanon, Bantay Balita. Inilang gihapon inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon mga kahigalaan, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Ining adlawng Martes. Pitsa 11 na ron. Ang kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw nining atong tulumanon. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Good morning mga taga-lungsod sa Sambuan. Bani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihato diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, balita sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, o sa labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Good morning, Ma'am Romela Sumatra. Asa man ka naminaw nung tanaw, ma'am? Ang atong Sibya inyo usab nga mabati pinagi sa to ang partner station. Nakahook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati og makita sabta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Live ta pinagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Pwede mo nga maka-comment. Kaya ito nang basahon diha sa comment section. Asa mo dapitan na minaw ron. Gusta mo diha. Medyo taligsik ron sa Metro Cebu da. Hugnaw kayong kabuntagon mga igsoon. Arita sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headline sa to mga balita karong buntaga. Rider nga kusog kayo ni padagan patay human mabangga sa taxi. Libreng legal aid gidala sa Kapitolyo didto sa Islas Camotes. Mga nakala sa bagyong Luis, Maymay ug Sabagat, niabot na ngadto sa 13. Ombudsman Remulla miabot sa Cebu kagahapon. Flood control projects gipang susi. Aba kay makasuhan ani. Sa gawas sa nasod, magnitude 7.4 nga linog migo sa Western Colombia. Presidente Bongbong Marcos gitahasan ng Department of Health, aksyonan ang pagsaka sa kasos leptospirosis. Sa sports, Alex Iyala nagpadayon sa makasaysayanong run sa Canadian Open. Sa showbiz, Dennis Trillion ipirma og bag-ong kontrata sa GMA Network nga nagpadayon sa kapinduha ka dekada nga pagtambayayong. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa atong mga balita sa tuang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og amtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot diri sa fight na
Mayo ang ilang tanaw, reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Atong oras alas 7:10 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita sa kauluhan o dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Rider nga kusog ang padagan patay human mabangga sa taksi. Patay ang 25 anyos nga rider human mabangga sa usa ka taksi dito sa Maydalan, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 4 sa kadlawon kagahapon sa Lunes. Makita sa CCTV footage nga niliko ang taxi sa intersection ug kusog ang dagan sa nagmotorsiklo. Hinungdan nga naigo sa atubangan sa taxi ug nalagpot sa layo nga bahin. Ang biktima nga gikatahong call center agent gituhang painguna sa ilahang balay human sa trabaho. Ang taxi driver ana sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office samtang nagpadayon ang investigasyon. Bantay Balita. Mayor Nestor Archival nihimakak nga way kalabutan sa post sa Cebu City Traffic Enforcement sa office na temporaryong gisirada ng T. Padilla Street. Nihatag og katinawan si Cebu City Mayor Nestor Archival nawa siya kalambigitan kabahin sa post sa Cebu City Transportation Office na temporaryong gisirada ng T. Padilla Street gikan sa iskina Sikatuna hangtod MJ Cuenco Avenue. Tungod sa pagbisita ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya aron mosusi sa mga flood control project sa Sugbo. Matud ni Mayor Archival, nawa siya makahibaw niini og dili ang iyahang buhatan mao'y nagmando niini. Iangkon niya nga tungod sa maong post nakahatag kini og negatibong implikasyon ngadto sa Office of the Ombudsman. Subay niini, imandoan na sa mayor ang pangu sa CCTO na imbestigaran ang mga maong insidente ug susihon kung kinsa man ang nagpost aron mapahantangan og tukmang silot. Bantay Balita. Alas 7:12 sa kabuntagon, mayong buntag may pagpaminaw sa mga taga Moises Padilla ng Ma'am Romila Sumatra. Morning Sub Nils Bulambao. Dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Cebu City Councilor Dave Tumulak giklaro ang insidente paghulpa sa kalsada bahin sa Salinas Drive, Barangay Lahub. Detalye sa mong report ipadangat pinaaging kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report.
Mga kabantay radyo, giklaro ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga ang nahulpang ayuta sa bahin sa Salinas Drive sa Barangay Lahog, Dakbay sa Subo, niadtong adlaw Biyernes, Agosto City niining tuiga, dili usa ka sinkhole apan nahulpa kini gumikan lamang sa kahumok sa yuta. Base sa inisyal nga investigasyon nga nakuha sa Bantay Radyo, nagpakita nga ang usa ka nagtulo o nadaot nga pipeline sa GE Hydro nga konektado sa Metropolitan Cebu Water District kong MCWD, mahimong hinungdan sa pagbanla sa ilawom nga bahin sa kadalanan nga may resulta sa paghulpa sa yuta. Hinungdan nga dali nga nagsiguro sa lugar gamit ang mga safety cordons o mga warning devices aron malikayan ang aksidente nga nalambigit sa mga motorista o mga pedestrian. Tungod sa panghitabo, temporaryong naapektuhan ang supply sa tubig sa pipila ka lugar sa Busay, Naval Hills, PBN, Plazaville, Maracas, Lahog, Gorordo, Iscario, Capitol Site, Jones Area, Camagong, Ramos, Sambag 1 ug 2, Calamba, Virama, Labangon, B. Rodriguez, Banawa, Hakko Salem, San Antonio, E. Chavez Street, Ayala, Hipodromo, Camputao, Archbishop Avenue, Cebu City. Samtang sa pikas bayang gibutyag ni Tumulak nga nagpadayon gihapon ang pagpahigayon sa declogging sa mga nagkadaiyang drainage system sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, gumikan sa nasinating mga pagbaha sa nakalabay nga buwan. Samtang gitug-an usab niini ang dakong problema sa basura sa Dakbayan, gumikan kay nasayran sa kagamhanan nga nag-operate na ang Binaliw landfill sa pagpalabay og basura apan alang lang sa laing mga lungsod ug dili sa Cebu City. Kini gumikan sa partial lifting ang gihatag sa DNR alang sa EEC sa pag-operate ni ini. Lakip na usab ang matugpa wala mabayri nga utang sa Dakbayan. Gihimug-atan ni ini mga kabantay radyo nga mahinungdanon nga makigistorya ang kagamhanan sa Dakbayan sa Subo sa management sa Prime Waste Solution aron hisgutan ang paglabay sa basura, hilabi na nga mokabat na kapin kini og 1 ka bilyon ka pesos ang mabayran. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Nakatod sa tong oras alas 7:15 na sa kabuntagon mga igsoon. Good morning Ma'am Jag Cavalida. Labing unang Sugbuanong BJMP Chief, may bisita ni Gov Pam Baricatro. May apil sa flag raising ceremony kagahapon dito sa Kapitolyo ang bagong Bureau of Jail Management and Penology BJMP Director nga si Efren Altamira Nimenyo. Diin gihangop kini ni Gov Pam Baricatro. Man sa flag raising, bisita si Nimenyo sa buhatan ni Baricatro alang sa courtesy call o paghisgot sa mga maayong koordinasyon. Si Nimenyo mao'y labing unang Sugbuanon nga nangu sa BJMP human matudlo isip direktor sa ahensya. Tuyo sa pagbisita ni Nimenyo ni Governor Pam Baricatro, mao ang pakigtambayayong sa BJMP sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa mas ligong pagpanerbisyo ngadto sa publiko. Bantay Balita. Miabot ngadto sa Napo ka Panimalay ang hingpit nga naog daw sa Upper Kagudoy basak Lapu-Lapu human kini miulbom maigo sa sunog. Naghapong adlaw hinoon way natala nga naangol o nakalas sa maong insidente. Padayon pang gisusi sa mga kabumbiruhan ang hinungdan sa maong sunog. Bantay Balita. Labyog ta sa lain nga mga probinsya. Landslide nga migo dito sa Benguet Elementary School. Usa ka dakong pagdahili sa yuta ang nahitabo sa likod sa Alno Kaduri Elementary School tungod sa padayong uwan dala sa habagat. Gisusi na sa lokal nga panggobyerno ang lugar aron masiguro ang kaluwasan sa eskwelahan. Ipasidanan ang mga residente nga magmatngon batok sa posibleng dugang pa nga mga landslide samtang nagpadayon pa ang uwan. Bantay Balita.
Miabot na ngadto sa 13 ang gikatahong nakalas tungod sa bagyong Luis, Maymay ug sa hanging habagat matod sa pinakawahing tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Samtang 14 na ka mga individual ang natalang samdan ug naangol tungod sa pagguho sa yuta, aksidente sa sakyanan ug kusog nga agos sa tubig. Sa laing bahin siyam usab ang gikataho sa NDRRMC nga missing hangtod karon. Diin 7 niini gikan sa bagyo ug ang usa sa Atok Benguet tungod gyapon sa landslide, samtang usa usab ang gikatahong missing didto sa Batangas. Bantay Balita. Alas 7:19 sa Kabuntagon. Dawatag laing report gikan sa tong kauban sa gawas. Presyos mga baboy gikontrol sa kagamhanan sa probinsyas Negros Oriental. Detalye sa maong balita ipadangat pinaagi sa to ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayram sa nga balita karubutaga gipagawas gahapon adlaw Lunes Agosto 10 sa 2026 ni Gobernador Chaco Sagabaria ang usa ka resolusyon nga nagrekomendar sa gisugyot nga Saygiste retail price sa mga baboy ug baktin sa probinsya sa Negros Oriental tungod sa pagkulyana sa sakit sa African Swine Fever. Ang resolusyon number 1 series of 2026 gihimo isip giya ngadto sa mga konsumidor, negosyante, tigbaligya og karne ug mga nag-atiman og baboy. Ubo sa maong resolusyon gitugutan lamang ang gikan sa 240 hangtod sa 290 nga presyo sa lokal nga imported nga karne nga baboy kada kilo, samtang ang mga baktin mo kantidad og 2,500 hangtod sa 5,000 kada kilo, og ang buhing nga baboy ngadto sa 150 hangtod sa 180 kada kilo og depende kini sa timbang. Duwang nini ipatuman usab ang pagbonitor sa pagsunod sa infeksyon ug angay nga pagpatuman sa Local Price Coordinating Council. Pagabantayan usab ang mga merkado publiko sa Municipal o City Agriculture Office, sa Municipal o City Administrator Office o sa Municipal o City Veterinarian's Office. Mao rin ato nagkarap nga balita karon butag kabantayan. Sa nilipat to pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action ano kadiri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Padayon ta sa dugang tudling sa mga balita dinhi sa ato. Ombudsman Boying Rimulya may bisita kagahapon. Mga flood control projects gipang susi. Miabot sa Cebu kagahapong adlaw si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya alang sa town hall meeting uban sa mga empleyado sa Office of the Ombudsman Visayas. Unang higayon kini nga mibisita si Rimulya sa opisina sa Ombudsman Visayas sa Cebu sukad sa ihang paglingkod isip ombudsman. Kabahin usab sa ihang agenda ang pag-inspeksyon sa mga flood control project sa Cebu atol sa ihang pagbisita. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, isusi sa Office of the Ombudsman ang giingong irregularidad sa flood control project nga nahimutang sa Mananga River sa Cebu. Ilabi na human sa mga insidente nga may resulta sa pagkamatay sa pipila ka mga tao. Personal nga may inspeksyon si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa maong proyekto kaghapong adlaw uban sa mga investigador sa Ombudsman Visayas. Ibutyag ni Rimulya nga adunay manubag kung mapamatud-an ang mga irregularidad na may kalabutan sa maong mga flood control projects. Bantay Balita. Alas 7:22 sa Kabuntagon, mayong pagpaminaw diha sa mga staff sa Acacia Pharmacy ug sa Lucitas Cutana Store diha sa lungsod sa Sambuan. Acacia Pharmacy ug sa Lucitas Cutana Store inyong mapalit ang mga produkto sa Lactopafi. O katong naglangkob sa itong mga balitang lokal,
Sa ato ang pagbalik detalye sa mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod ug uban pang mga balita. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, National News. Sa atong mga balita sa kauluhan, gipakusgan pag-usab sa Pilipinas ug Estados Unidos ang ilahang defense partnership atol sa Mutual Defense Board Security Engagement Board kon MDB-SEB meeting. Oyunan sa duha ka nasod ang pagpaligon sa ilahang kooperasyon pinagi sa Joint Military Training, Maritime Security, Defense Capabilities ug Interoperability o abilidad sa ilang mga puwersa nga epektibong magtinabangay. Gipirmahan usab sa duha ka habig ang 2027 MDB-SEB Plan of Activities nga nagtumong sa pagpalawom sa bilateral defense cooperation tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Nagpadayon ang duha ka nasod sa pagpaligon sa ilang alyansa alang sa regional security ug defense preparedness. Bantay Balita. Office of the Vice President ning hatag og tabang sa balwarte ni Presidente Bongbong Marcos. Naghatag og relief assistance ang Office of the Vice President kon OVP sa mga pamilyang naapektuhan sa habagat sa Ilocos Norte gikan Agosto 3 hangtod 7. Mukabat ngadto sa 1,200 ka pamilya sa Paway, 1,330 sa Batak City ug 1,500 sa Dingras ang natabangan sa Office of the Vice President Disaster Operation Center. Matud pa sa OVP, pagpadayon ang ilahang paghatag og tabang sa mga komunidad nga napektuhan sa kalamidad. Bantay Balita. DSWD nagpagawas og 39.37 milyones ka pesos nga aid sa nagpadayon nga rescue operations. Suma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mikabat na ngadto sa 39.37 milyones ka pesos ang ayuda nga nahatag sa DSWD ug mga lokal nga pagagamhanan ngadto sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad.
Mukabat usab sa 3,841 ka personnel ang gipakatap alang sa search and rescue operations samtang libuan pa ka mga responders uban sa mga kagamitan ug 14 ka air ug sea asset ang nagpabiling naka-standby alang sa posibleng dugang nga operasyon. Kapin 54,000 ka pamilya or family food packs nga gipang-apod-apod ngadto sa mga apektadong pamilya. Gawas niini, hapit 5 ka milyon ka mga family food packs ang andam nga ipang-apod-apod o kinahanglan uban sa 1.61 bilyones nga standby funds alang sa nationwide disaster response. Bantay Balita. Nagpahigayon og press briefing ang mga opisyal sa gobyerno uban sa Malacañang Press Corps aron i-update ang publiko bahin sa sitwasyon tungod sa kusog nga uwan ug pagbaha nga dala sa hanging habagat. Nag-una sa briefing si Presidential Communications Office Undersecretary ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro uban sa mga opisyal gikan sa DPWH, DSWD, MMDA, Office of Civil Defense ingon man ang opisina sa Pag-asa. Lakip nga mitambong sila si DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artis ug OCD Assistant Secretary Lawrence Mina ug ang Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando. Gisgutan sa mga opisyal ang mga lakang sa gobyerno alang sa disaster response, flood control, relief assistance, traffic management ug ang pagpanalipod sa publiko samtang nagpadayon ang epekto sa habagat. Bantay Balita. Kibuloy extradition request tunan pa ni Presidente Bongbong Marcos. Nasayra na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang extradition request sa Estados Unidos alang kang Pastor Apollo Kibuloy. Suma sa Palace Press Officer, pinagi ni si Claire Castro pagtunan pa sa Presidente ang maong request sa wa pa himuon ang bisan unsang desisyon. Wa pa'y final nga desisyon sa pagkakaroon ang Malacañang bahin sa extradition request. Bantay Balita. Nahimong hisgutanan sa social media ang kolor sa suot ni Filipina tennis star nga si Alex Iyala. Ilabi na ang iyang green nga outfit atol sa iyang bag-ong kadaugan. Ang kolor sa iyang mga sinina gihatagan og politikal nga interpretasyon sa pipila ka mga netizens. Naisgutan pa kini atol sa usa ka press conference sa House of Representatives. Ikomedya pa ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang kanunay nga pagsulob ni Yala o green og nangutana nganong pirmi kining nakasuot og green. Nahimong sentro sa online discussion ang green nga outfit ni Yala. Human siya magsulob nini atol sa iyang makasaysayanong kampanya sa Mubadala DC Open. Nahimo siyang unang Filipina nga nakadaog og WTA Tour Singles Championship sa National Bank Open sa Toronto. Nagsulob usab og pink si Iyala sa iyang unang duwa ug gipildi si American Alexia Park aron makabanti sa ikatulong hugna sa WTA 1000 tournament. Bantay Balita. Gibutyag sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga magkinahanglan og panahon aron masulbad ang problema sa pagbaha sa nasod. Ilabi na tungod sa kusog og padayon nga pag-uwan nga da sa hanging habagat.
Suma pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, kinahanglan ang husto og koordinadong pagpatuman sa mga flood control ug public works project sa tibuok nasod aron maminusan ang pagbaha. Samtang giimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang mga kikatahong anomalya sa flood control projects. Nagpadayon ang DPWH pag-ayos mga depekto o gibiyaan nga mga proyekto. Grabe ang pagbaha sa pipila ka mga lugar sa Luzon. Gani sa Parañaque City adunay mga residente nga na-stranded sa lawom nga baha ug nanginhanglan og rescue. Samtang sa Quezon City, hapit sa 600 ka mga residente ang mihiklin ngadto sa mga evacuation center tungod sa pagsaka sa tubig. Lakip sa gipanghiklin ang mga bata, persons with disability ug mga senior citizens. Samtang sa Rojas Gymnasium, 19 ka pamilya o kapin 70 ka tao ang nag-evacuate, samtang labing minus 149 ka mga pamilya sa barangay Bagong Silang ang mipahawa usab sa ilang panimalay tungod sa pagbaha. Bantay Balita. Senadora Marcos, suportado ang pag-extend sa terminus barangay o SK officials sa 5 ka tuig. Gisuportahan ni Senadora Amy Marcos ang gisugyot ni Senador Chase Escudero nga i-extend sa 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan kon SK. Ipamahayag sa senadora nga sa nakalabay nga kongreso. Matod pa niini, iya usab nga giduso ang himuong 6 ka tuig ang termino sa barangay ug SK apan adunay pipila ka mga mambabalaod sa duha ka kapulungan ang niangal nga matud pa dugay kini og taas ra nga panahon mao nga 4 lang ka tuig ang nasabutang termino. Bisan pa man ini, ipahimangno si Senadora Marcos kang Senador Escudero kalabot sa pagpostpone sa barangay ug sangguniang kabataan election sa 2028. Bantay Balita. Alas 7:35 na sa Kabuntagon. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Kuya Jesse Lawrence Tiungco, all the way from Mandawi City. Morning diha, Kuya Jess. Gisumiti na sa Department of Budget and Management kon DBM ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 7.2 trilyones nga National Expenditure Program kon NEP alang sa sunod tuig. Ang NEP ang mahimong basihanan sa gisugyot nga national budget nga susihon og aprubahan sa Kongreso. Matod ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro, formal kining i-turnover sa Kongreso karong adlaw. Human niini, susihon sa mga mambabalaod ang gisugyot nga budget sa di pa kini tukion, amindahan og lig-unon isip General Appropriation Act alang sa 2027. Bantay Balita. Kapin sa 1.3 milyones ka tawo ang apektado sa habagat Bagyong Luis ug Bagyong Maymay. Ikabat ngadto sa 1,316,978 ka tawo o 384,527 ka pamilya ang apektado sa pagpalambo o pagkusog sa southwest monsoon o hanging habagat ingon man sa miigo nga Bagyong Luis ug Maymay. Ipahibaw kini sa DSWD uban sa ihang pagbutyag nga niabot ngadto sa 2,070 ka barangay. Samtang sa 624 ka evacuation centers ang kasamtangang gibuksan aron temporaryong kapuy-an sa mga apektado sa maong katalagman. Sa kinatibukan, anaa sa 58,655 ka tawo ang nagpabilin sa mga evacuation center, samtang 39,296 ka tawo ang nibakwit na apan nagpabilin gawas sa evacuation center. Subay nini, iabot na usab ngadto sa 367 ka balay ang nadaot, lakip na ang 27 ka totally damaged ug 340 ang partially damaged nga mga kabalayan.
Bantay Balita. Atong oras alas 7:38 na sa Kabuntagon. May pagpaminaw, may pagtanaw. Desiree Plasibi. Good morning, usab. Brother Judinis Aguanta Jr. Morning sab ni Ma'am Sherelle. Mubalik ta karong taod-taod. Atong sayran mga detalyes, mga balita sa gawa sa nasod. 7.4 nga linog, Migos Western Colombia, kusog-kusog sad ni. Detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, sa ato ang pagbalik, humananing pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita.
Atong oras alas 7:43 na sa kabuntagon. Bantay Balita ngayon. World News. Arita sa mga balita sa gawa sa nasod. Kusog nga magnitude 7.4 nga linog ang migo sa Western Colombia kaghapong adlaw nga miresulta sa pagkamatay sa labing -22 ka mga tao ingon man dakong kadaot sa pipila ka mga lugar. Ang Pereira mao'y labing grabing naapektuhan, din 18 ang gikumpirmar nga namatay. Aduna usab nga namatay sa Manizales ug sa Buenaventura, samtang adunay mga tawo nga gikatahong natanggong ilawom sa naguba nga mga building. Nagpadayon ang search and rescue operation sa mga lugar nga grabing naapektuhan, samtang gisusi pa sa mga otoridad ang tibuok gidakon sa kadaot. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Health News. Sa balita sa kahimtang sa panglawas, balik ta dinis ato. Gitahasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health nga aksyonan dayon ang posibleng pagsaka sa mga sakit, ilabi na ang leptospirosis tungod sa padayong pag-uwan ug pagbaha. Giawhag sab ni President Bongbong Marcos ang publiko nga magpakonsulta dayon sa health center bisan pa og way samad o sintomas tungod kay posibleng di dayon motumaw ang leptospirosis. Dugang pa nga posible sab nga makasud ang bakterya sa lawas sa tao kung ang tubig baha maadto sa mata o baba nga parte sa lawas. Libre ang konsultasyon sa doxycycline sa mga health center. Bisan pa man niini di kini mapahimong gamiton sa mga buntis ug bata nga mag-edad og 12 pa ubos. Bantay Balita. Sa di patang wanto sa itong mga balita sa sports o sa showbiz. Ato sang dawatong report gikan sa to ang kauban. Mga ginikanan, giawhag ko nung Governor Pam Baricuatro pagpabakuna sa ilang mga anak. Batok sa measles o rubella. Detalye atong paminahon pinaagi sa to ang kauban kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat kabantay Ramer. Ang Department of Health Central Visayas ug ang kagamahanan sa probinsya sa Subo nagtinabangay karon sa paglusad sa measles rubella supplemental immunization activity sa Subo nga magsugod Agosto 10 hangtod 28. Sa Central Visayas tubong sa Health Department nga makaabot og di mo menos 630,000 ka mga bata nga nag-edad unom ngadto sa 59 ka buwan sa Subo ug Bohol. Sa Subo ang kampanya nga gitawag og Ligtas Tigdas 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity gipatuman sa mga local government units sa probinsya hangtod sa level sa barangay diin ang probinsya nagpalihok sa mga pasilidad sa paglawas og mga personahe niini aron makatabang sa pagsiguro nga ang mga bata nga kwalipikado maabot og mabakunahan. Kini ang gipahibaw ni Dr. Faith Cararaton, DOH7 Regional National Immunization Program Medical Coordinator atol sa regional launching sa Capitol Social Hall kagahapong adlaw Agosto 10 uban sa tema nga bakuna at proteksyon ni baby atong responsibilidad. Ang vaccination drive nagtinguha sa paghatag og supplemental protection batok sa tipdas ug rubella sa mga bata. Si Governor Pam Baricuatro nihatag siyang suporta luyo sa kampanya diin gipirmahan sa gobernador ang Executive Order number 40. Si Provincial Health Officer Dr. Sheila Faciol ningon nga ang 16 ka provincial ug district hospitals sa Kapitolyo palihokon isip vaccination sites uban sa rural health unit sa kalungsuran ug munisipyo sa probinsya. Subay sa direktiba sa gobernador nga walay bata nga ipilin. Sa musunod nga tulo ka semana, ang Provincial Health Office makigalayon sa DOH7 o City ug Municipal Health Offices aron ipatuman ang vaccination drive ngadto sa mga barangay level.
Mapalihok usab ang mga barangay health workers aron mutabang sa pag-ila sa pagparehistro sa mga bata nga kwalipikado. Sumala sa dato sa DOH, ang nasod nakatala og 32% nga pagtaas sa mga kaso sa tipdas ug rubilya niadtong tuig 2025 kumpara sa 2024 nga adunay 73% sa mga kaso nga naglambigit sa mga bata nga wa pa kini nabakunahan. Ang tipdas ug rubilya nga nailhan sa lokal nga tipdas kay makatakod kaayo og dala sa hangin nga mga sakit nga mahimong mosampot sa seryosong komplikasyon ug sa grabing mga kaso sa kamatayon. Kay walay espesipiko nga tambal sa tipdas, ang pagbakuna nagpabilin nga labing epektibong paagi sa pagpanalipod sa mga bata gikan sa sakit. Ang mga sintomas mahimong maglakip sa hilanat, conjunctivitis, ubo, sipon, rashes ug nanghubag nga mga lymph node nga gitawag sa lokal nga lusay. Atol sa paglusad, 8 ka bata ang nakadawat og bakuna, samtang si Governor Pambari 4 nihatag usab og suplemento og sa vitamin A. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Nagatod sa tong oras alas 7:49 na sa Kabuntagon. Arita sa balita sa paugnat sa kusog. Alex Iala. Natapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iala sa 2026 Canadian Open. Human siya mapildi kang Belinda Bencic sa Switzerland sa score nga 6-4, 6-0 sa round of 16 sa Toronto. Apan bisan pa sa kapildihan, impressive gihapon ang performance ni Iala. Nakapot siya sa ikaupat nga hugna sa round of 16 sa WTA 1000 tournament man sa iyang makasaysayanong pagdaog sa unang WTA singles sa Washington DC niadtong miaging semana. Natapos usab ang iyang 7 kasunod-sunod nga kadaogan apan nagpabilin nga dakong breakthrough ang iyang recent run sa WTA Tour. Pati gihapon John Rambo sa Mindanao kumbati. Alas 7:50 sa Kabuntagon. Atas mga balitang artista. Itong paminahon mga detalye sa mga balita may labot sa showbiz. Unsay latest, Grace Bakero? Kipadayag ni Dennis Trillo nga lakip sa iyang dream co-stars sila si Coco Martin, John Lloyd Cruz ug Piolo Pascual nga dugay na niyang gipanghandoy nga makatrabaho sa usa ka proyekto. Matud niya, naglaom siyang moabot ang panahon nga magkahiusa sila sa usa ka proyekto tungod sa iyang pagdaig sa ilang talento isip mga artista. Sa laing bahin, nipirma si Dennis sa bagong kontrata sa GMA Network niadtong Agosto 4 na nagpadayon sa ilang kapin 2 ka dekadang panagtambayayong. Lakip sa iyang umaabot nga proyekto ang seryeng Hari ng Tundo, uban ni Ruru Madrid ug ang pelikulang Amir nga apil sa 2026 Metro Manila Film Festival. Suma pa ni Dennis, gusto pa niyang musulay ug mas daghang challenging ug action projects samtang nagpadayon ang iyang karera isip kapuso. Sa laing bahin, gidumog sa daghang fans ang Di Barkada atul sa ilang mall show sa Dakbayan sa Cebu niadtong Sabado, Agosto 8. Diin mainitong gidawat sa mga Cebuanon ang cast sa seryeng Dating Alice Perez ug My Husband is a Mafia Boss nga ma-stream sa Viva One. Gipangutana ang cast sa Dating Alice Perez nga sila si Robin Angeles, Angela Muji, Zeke Polina ug Nico Chua bahin sa ilang reaksyon sa kusog nga diskusyon sa mga fans sa ilang serye, ilabi na sa social media. Matud nila, nalipay sila nga ang istorya nakapukaw
ug lain-laing emosyon ug opinyon gikan sa mga mananaw. Giingon sa nila nga importante alang kanila nga makarelate ang viewers sa mga panghitabo o karakter sa serye. Samtang, gipaambit sa cast sa My Husband is a Mafia Boss nga sila si Joseph Marco o Grenes Cano nga nakadawat sila og personal nga mga mensahe gikan sa mga fans nga nagsulti kung giunsa sila natabangan o napagaan sa serye. Tungod niini, ilang gipasalamatan ang padayong suporta sa mga fans nga mao'y naghatag og dugang inspirasyon kanila sa pagpadayon sa ilang mga proyekto. O mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghan kayong salamat kabantay Grace Baquero sa imuhang mga showbiz news. Arita sa kahimtang sa panahon. Nagpadayon ang southwest monsoon o habagat nga nagdala sa pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa kasadpang bahin sa Visayas. Samtang padayon sab nga gibantayan sa pag-asa ang bagyo nga gawas sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Pilo. Katapusang nasigpatan ang maong bagyo 3,000 kilometro sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Nga dunay kusog nga hangin nga moabot ngadto 75 kilometros matag takna ug unos nga mokabat ngadto 90 kilometros matag takna. Samtang naglihok kini paingon sa sidlakan sa gikusgon nga 35 kilometros matag takna. Ang update sa lakat sa panahon mo hingpit nga nagtapos sa linyada sa ato ang mga balita dinhis atong tulumanon. Bantay Balita. Nining adlaw nga Martes pitsa 11 buwan sa Agosto tuig 2026. Ang ato mga balita hinikay gikan sa toang lawak balitanan sa toang Bantay Radio Newsroom pinagi sa toang tigsuwat Kabantay Fred Letehio. Ato mga balita gidalit kanato sa maayong kabubuton sa Lacto Puffy. Karong panahon nga nag-usab-usab, kalit og init unya usahay muuwan, isagol baha-baha. Importante nga doon na kitay proteksyon para sa tuwang kahimsog sa panglawas. Dali na kayo ron ang ubo, sipon, hilanat. Usa mag-inom tag Lacto Puffy matag adlaw aron maproteksyonan kita. Don't panic, it's organic. Lacto Puffy mapalit sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Naasab sa to ang comment section ang link. Kung gusto mong mupalit pinaagi sa online para wa nay hassle, ihatod ang Lacto Puffy diha sa inyong nataran. Ang mga balita karong buntaga gidalit usab kanato sa Asil Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Ang Inzumo usa kini ka breakthrough nga produkto. Makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa baho, makapawagtang sa langaw. Organic, busa luwas nga gamiton. Pwede spray sa mga babuyan, sa tangkal sa inyuhang iro, sa inyuhang manukan, pwede sa basura, sa kanal nga nanimaho. Kay epektibo kayo ang Inzumo, pagwagtang sa baho, unang buhaton mamatay ang kagaw, mawagtang ang baho, mawagtang ang langaw. Luwas o safe kini gamiton alang sa mga kahayupan, mikan kay organic kini. Pilamok wagtang doon na ni citronella scent nga dili ganahan ang lamok. Labi na mga panahon na daghang kaitlugan tungod kay nagsigig uwan.
Prehin na diha og in Zoom. Atong pasalamatan kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Nakuluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez. Kinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong technical partner din sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. Salamat sa Abtas 95.3 One Heart Radio DYAJ. Na may partner station nato karong buntaga mga igsoon. At ang imusunod ang programang Newsline. Uban ni Sir June Carillo. Kinilang gyapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gyapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pagingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw pagtanaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.